Hello! Another day, another vlog. So, usapan ko nga tayo ngayon. Today nga ay nag-decide ako mag-DIY manicure since wala naman akong ginagawa. Ito nga yung napag-iskitahan ko. Ayan, namimili ako dyan kung ano ba yung color na gusto kong gamitin. Nandyan din yung anak kong panganay, nakikisali siya kasi gusto niya ding mag-nail polish. So, ito na nga pala yung isa sa mga nagpapaligaya sa aming mga girls, yung maging maganda yung kuko namin. Kaya makinig kayo dyan, lalo na yung may mga asawa at mga jowa dyan. Bigyan nyo din sila ng pang me time nila. Like, pang palinis ng kuko. Joke lang po. Pero actually, hindi rin naman ako mahilig magpalinis ng kuko. More on DIY lang talaga. Lalo na sa bahay lang naman ako. Naglalaba, naghuhugas ng plato. Alam nyo yun, sa sobrang sipag ko, masisira lang yung nail polish. So, sayang naman, di ba? Sobrang mahal na kayang magpalinis ng kuko. Dito sa amin, ang pagpapalinis ng kuko kapag ka manicure 120 pesos plus 120 pesos din ang pedicure. Pambili na din ng ulam yun, no? Pero naabutan nyo ba yung 100 pesos lang makakapag manicure and pedicure na kayo? So ako, naabutan ko yun. Kaya medyo namamahala na talaga ako sa pagpapalinis ng kuko ngayon. Ordinaryong lang yun nail polish. What more pa kaya yung mga gel polish or magpapa-nail extension ka? So yan, super expensive na yan para sa akin. Kaya most of the time, kapag nasa bahay lang naman ako, ayan, nag-DIY na lang ako. Ganun din naman yun eh. Basta as long as maganda yung paglagay mo ng nail polish, hindi naman yun mahahalata. Diba? Kaya lang, in my case, ang hirap maglagay ng nail polish kapag sa kanan ako naglalagay. Pero kapag yung kaliwa yung nilalagyan ko, mas maganda yung pag-apply ko ng nail polish. Bakit kaya ganun? No? Anyways, usapan ko na lang din naman tayo. Kahit wala kayong pakialam, ikukwento ko na rin. Hindi talaga ako nagpapalinis ng kuko. Ako yung tipo ng tao na hindi mahilig magpakutkot ng kuko. Occasional lang talaga ako nagpapalinis. At plain colors lang yung gusto ko. Like red, gray, yung mga nude colors. Ayan, yan yung mga favorite ko lang na pinapa-apply sa kuko ko. And hindi ko pa rin na-experience magpa-nail extensions. Kasi ang mahal eh. Expensive talaga siya. Ang alam ko 500 to 1,000 or more pa nga eh. So, hindi carry ng budget ko yun. Siguro, depende na lang kapag may bonggang occasions, as in bonggang-bongga. Siguro, pagka nag-50th birthday na ako, baka sakali. Or siguro, pag nag-earn na ako dito, baka sakali. Pero hindi ko lang din talaga feeling na magpaganon kasi bilang isang busy-busyhang nanay, alam nyo na, feeling ko hindi siya worth it. Kasi sa sobrang mahal niya, syempre sayang naman kung isang araw mo lang siya ia-aura, diba? Tapos, the next day, maghuhugas na ako ng plato. So, feeling ko hindi talaga worth it na magpa-nail extension ako. Ayun, ayan na nga, sobrang haba pala ng video na to. Feeling ko lahat nasabi ko na about sa nails. 10 minutes pala to. Ayan, ilang kuko na ba yung na-applyan ko? Ayan, nasa ano na ako? Kanan na siguro yan. Mukha lang kaliwa sa video. Pero kanan na yung na-applyan ko. And, ayun nga, ang last pala na pagpapalinis ko ng kuko is nung graduation ng anak ko. Nung April 28. So, recently lang naman din. Nagpa-gel polish ako noon ng kulay white. Ito nga, may nakikisingit na namang patuta. Ang kulit! Eh na nga, continue na tayo. Umalis na yung malikot. Na-busy na siya ulit. So, ano pa bang usapan ko kung pwede nating pag-usapan? Ayun. Pala, sa shape ng kuko, ang favorite ko talaga na shape is yung pa-square. Gusto ko pinapa-square yung kuko. Kuko ko. Yung kuko ko kasi, parang naka-square na talaga. So, parang aayusin na lang yung pagka-square. Kaya lang, feeling ko yung naglilinis ng kuko sa akin. Hello, Ate Janet. Mas bet niya yung pabilog. Alam mo yun. Pero bagay din naman sa kamay ko. So, ayun, okay lang din naman. Hindi rin talaga ako nagpapahaba ng kuko. Nagpapahaba lang ako ng kuko kapag meron kaming event or pinaghahanda ang event. Ayun, yun ko lang papahabain yung kuko ko. Then, after that, mga ilang days lang, puputulin ko na siya kasi medyo hassle kapag mahaba yung kuko. Ayun, ano pa ba? Tsaka, nagpapalinis lang talaga ako ng kuko kapag hindi ko na kayang tanggalin yung mga, alam nyo na, yung mga ingrown. Si Ate Janet lang talaga yung nakakakabisa ng kuko ko. Sa kanya lang ako nagtitiwala pagdating sa paglilinis ng kuko. Oh my G, ang haba ng video na to. Ano pa bang sasabihin ko? Kuko is life. Ano pa ba yung mga kasabihan about sa kuko? Ang tunay na kuko, ang tunay na ganda ay nasa kuko. Nagmumula. Ang tunay na kalinisan ay nasa kuko. Ay, nako, ayun na nga. Sige na nga, babush na nga. Ang haba pa ng video na to, pero tatapusin ko na. Babush, thank you.